Alright, mga kabsat. Alam nyo guys, kanina nagkaroon ng session ang Senado. Kaya inaasahan natin, magpapakita kaya itong si Bongo? Fortunately, nandun siya. Matapang, mga kabsat. Tingnan nga natin to. Sir Bad, ano nangyari dito kay Bongo? Tingnan natin ha. Okay, pasok Sir Bad. Bilisan natin to. Buenas noches, Buenas damas noches. y caballeros. Over the weekend, we asked the question kung sisipot pa ba si Bongo. Senator Bongo sa Senado. Kung mag-attend pa ba siya ng session sa Senado. And we thought that tuluyan na niyang hindi sisipot and we will go into hiding. In fact, yan ang ginawa niya. Hindi siya umattend ng session for the last 2 session days. Hindi siya umattend ng session ng Monday. Hindi siya umattend sa Senate session last Tuesday. At ngayon na lang siya nagpakita ulit. After almost 5 days, ngayon na lang siya nagpakita sa publiko, nagpa-interview sa media. After 5 days, na naglabas ng balita ukol dito sa pagbanggit ng International Court sa pangalan niya as among the court perpetrators in the crime against humanity charges that has been filed against former President Rodrigo Roa Duterte at pati na rin sa kanila. So, nagtago siya for 5 days. Ngayon na lang siya lumantad. Bakit siya lumantad ngayon? Lumantad siya ngayon dahil kumpiyansa siya. Kasi in session yung Senate. Kumpiyansa siya. Si Tito Soto is there to protect him. Si Tito Ping is there to protect him. Si Tita Lisa is there to protect him. Si Tito Bam Aquino is there to protect him. Marami siya mga protectors. Oh. Kaya, after 2 days of being absent from the Senate session, lumabas na si Bongo. Kasi safe na siya. Ito na yung sinasabi. Safe na. Safe na siya. Safe na ba? From arrest. Dahil protektado siya ng mga kapwa senador yan. At siguro, hindi pa nagsasalita yung iba. Pero parang majority black ay ready to die for Bongo. To defend Bongo. Kasama na yung mga idol sana natin. Sila Risa Ontiveros at si Ping at saka si Bam Aquino. At lalo na sila na in spite yung mga halos lahat na lang ng mga legal authorities or legal brains or magagaling na mga lawyer including si Ruben Carranza na lawyer ng mga iba't ibang bansa at advisor ng ICC ay sinasabi na hindi na kailangan dumaan sa local courts, pero yan pa rin ang sinasabi ni Risa Ontiveros, Ping Lacson at Bam Aquino. So ano pang dapat what has Bongo to fear for? If he has the backing of these 4 senators, ano pang dapat ikatakutan niya, dahil nandito itong 4, pati si Tito Soto, he is safe, si Bongo. Kaya ngayon lumantad na siya kasi ito nga sinasabi ko na meron diyan sinasabi na but yung ginagawa ni Ping at ni Larissa strategy lang yan para lumantad si Bongo at ma-aresto na siya. Hindi nga ganun. Kumbaga pinoprotekta lang talaga nila. Andyan na nga. Hindi pa inaresto. O baka naman wala pang arrest warrant. Pero kumpiyansa na si Bongo. Kasi the worst that can happen to him ay aarestuhin siya ng local court at dito siya itatry. Dahil yun ang gusto ng mga defenders and protectors niya. Si Tito Soto, Ping Lacson, Risa Ontiveros at Bam Aquino. Kaya eto na, Sigurado ko maraming nabibitit sa inyo kay Sir Bad. Pero ako na natatawa ko kay Sir Bad.
Magaling talaga PR talaga to si Sir Bad eh, putragis. Ma'am sakyan nyo lang, Ma'am Zat. Naku po, magugulantang. Hello! Tuloy, Sir Bad. Tuloy. Laban ulit si Bongo. Ha? Nabuhay ulit. Ha? Palaban na naman. Ready to die for sa Kasi alam niyo, ako ko lang to, Sir Leonardo. Ako, basa ko kay Sir Bad. Talagang kino-convince niya, pati yung mga ibang DDS na nanonood sa kanya itong panahon to. Para, safe na. Si Bongo, hindi siya natatakot. So, lalabas na si Bato. Pag lumabas yung dalawa, paktay. Na corner na, wala na. So, basta, abangan ang susunod na kabanata. Diba, Sir Leonardo? Putragis. So, sige, tuloy. Sara Duterte. At masaya pa siya, ginamit ni Sara Duterte yung lakas at malasakit at ano pa yun na yung kanya malasakit center niya. Jonas. Ginamit pa yung gimmick doon in her speech, red speech na marami nag-obserba kahit magbasa na lang parang grade 1 pa. Yun, tapang at malasakit ba yun? Ganon. So, at sabi niya na yun, unfair daw at nakakatuwa dito. Ginamit pa niya yung pangalan ng Diyos. Sabi niya, lahat ng ginagawa ko ay ayon sa batas ng Diyos at batas ng tao. Parang sinasabi pa niya na ang Diyos ay nag-utos sa kanya para patayin yung 30,000 katao. At dito, nilaglag na naman niya si Duterte. Sabi niya, hindi naman daw siya directly involved sa kung sinasabi na meron EJ case, ganon. So, panoorin na natin at meron rin siya pahayag ukol doon sa announcement ni Sara Duterte. So, happy na si Bongo. Siyempre, he has the backing of Tito Soto, Ping Lacson, Risa Ontiveros, and Bam Aquino. 23 million votes ata or thereabouts. Kaya nag-number 1 senator siya. So, sayang rin yun. Sayang rin yun. Sayang rin buto-buto nun kay Risa Ontiveros at kay Bam Aquino. Kung makuha nila yung boto, pwede nila talunin si Sara Duterte. So, kaya happy si Bong. Nagkakandara pa si Risa at saka si Bam Aquino para kunin yung 20 million plus votes ni Bongo. Sinusuyuan nila yung boto na yun para manalo sila kasi pareho na sila sinabi open sila to run for president in 2028, both Risa Ontiveros and Bam Aquino. So sige, i-play na natin itong interview ni Bongo, and thank you ABS-CBN for this video. You're not going to believe what happened. Tell me everything. I'll show you on Monday.com. So Sir, paano niyo pinag-handle niyo sa ICC? Alam niyo, yung binigay na yung lumabas sa website ng ICC, I firmly dispute the allegations in that document, which are entirely unfounded at one-sided at napaka-unfair naman po yun sa parte ko. Alam naman po ng ating mga kababayan ang aking naging trabaho. Parati kong tinatandaan ang aking trabaho ay naayon sa batas ng tao at naayon sa batas ng Diyos. So, dito po ako para mag-report, magtrabaho. Batas ng Diyos. Sabi ng 10 Commandments, thou shall not kill. So, ano batas ng Diyos? Parang sinasabi mo, inutusan ka ng Diyos para pumatay ng 30,000 katao. Swerte ka lang. Andyan si Risa, si Ping, at saka si Bam at Soto to protect you. Pero
sana nagtago ka na lang. Alam naman po ng ating mga kababayan ang aking naging trabaho. Parati kong tinatandaan, ang aking trabaho ay naayon sa batas ng tao at naayon sa batas ng Diyos. Anak ng kamote, Sir Leonardo. Wala pala akong sounds. Dak-dak na naman ako ng dak. Sorry, nakalimutan ko. Ulitin ko lang Si Senator Risa po, sinasabi ko kanina, si Senator Risa, nagkwan na po siya kanina. Nagpa-press. Hindi ko alam sure kung, kasi basta kinontent ko na kanina si Senator Risa. Clarify niya na, mga kabsat. O sige, ipakita ko sa inyo. Tandali lang isigit lang natin ng konti. Pakita ko sa inyo. Sir Bud, mukhang hindi updated si Sir Bud kay Senator Risa. Hindi updated si Sir Bud kay Senator Risa. Kaya, pakita natin si Risa, Mabsat. Merong clarify si Senator Risa, mga kakabsat. Kinontent ko na to Yung mga nanood kanina, maraming salamat po. Ito. I-share ko lang saglit. Punta tayo kay Senator Risa. Wait lang Ito. Ito Senator Risa. Trabaho tayo. Okay. Session. Clarity. Saan na yung sinasabi niya? May sinabi siya kanina Kinontent na natin kanina yun. May clarify siya. Ito mga kakabsat, 11 hours ago. Sa batas, Ano to? linawin ko lang. Sir Bud, baka di mo napanood to. Sir Bud. Linawin ko lang. Sa batas, pwedeng arestuhin ang senador. O, diba? Doon pa lang paglilinaw. Basta't hindi covered ng mas mababa sa 6 na taong Yun! Basta hindi covered. Ang problema, 30 years. ng parusa Agoy. at basta't hindi in session ang Senado. Ang sinasabi lang po namin ni Senate President ay ang naging tradisyon. Yes. Ginasabi din tradition kasi, huwag nyo namang bastusin yung Senado na arestuhin nyo habang nasa session kami. Which is, that is the tradition ever since. Yun lang yun. Sir Bud, taka po. Ang tradisyon ay hindi inaaresto ang senador dito habang may sesyon. Yun. Kung nagkakaroon na ng kalituhan doon, inaasahan ko, pag-uusapan sa caucus namin yung tradisyong iyan. And in the meantime, sa ating po mga law enforcement authorities, inaasahan ko rin, nagagampanan din nila ang kanilang tungkulin sa ganitong mga sitwasyon. Inuulit ko po, ang pinakamataas na konsiderasyon ay accountability. Yun! Consistently mula sa simula. Ako'y nananawagan. O, diba? Doon pa lang, accountability. Bongo! Matragis ka. Naninindigan para sa accountability sa ganitong mga kaso man ng extrajudicial killings, crimes against humanity o kahit korupsyon. Okay. Salamat, Senator Risa. Ngayon, balik tayo kay Bongo. Ay, kay Sir Bud. Klaro na ba? Kaya, pasensya na. Klinaro ko lang. Mukhang hindi updated si Sir Bud sa mga bagong statement ni Senator Risa. But anyway, okay lang kasi. Go, Sir Bud. Pasok. So, dito po ako para mag-report, magtrabaho. At yan naman po ang aking sinumpang tungkulin bilang senador. At hindi ko sasayangin yung tiwalang binigay po ng 27 million Filipinos. Sabi ko nga, Sir Jonas it's a trap. Sir Leonardo, it's a trap. Matragis. And throughout my career, Ayun, binanggit pa niya yan, Binanggit pa niya yan, 27. Parang sinasabi niya, Risa, you protect me. I will give you 27 million votes so that you can be president. Parang sinasabi niya, Bam, you protect me and the 27 votes will be yours. Parang sinasabi niya, Ping, if you are courting the endorsement of President Bongbong Marcos, you will need my 27 million DDS votes. Yan, parang ni-remind pa niya yung tatlo. Kayong tatlo may bala kayo tumakbo sa pagka-presidente 27 million yan 27 million magagalit sa inyo. 27 million, pwede ka na maging presidente sa 27 million. Di ba? Parang, hey, it's here, get it. Pero depensahan nyo muna ako. So in session yung Congress, yung Senate ngayon, marami sinasabi, patibong na. Hindi patibong yan.
Kasi kung patibong yan, inaresto na siya. Pero hindi siya arestuhin kahit nandyan na siya nagpa-press con o nagpa-interview dahil in session nga yung Senate. Yun ay sinasabi ni Ping, ni Risa Ontiveros at ni Bam. While kung Senate is in session, you cannot be arrested. And then, kung wala ng session at inarrest ka na, dito ka lang sa local courts itatry. Hindi sa dahig. So yan ang assurance nila. Ang kapalit, 27 million votes. Wow! Laki-laki yan. Sayang rin ang buto-buto. The tech legend who's been right about everything from LinkedIn to AI just got voice pilled. And this is what he posted. If you use products like Whisper, Again guys, sa mga bagong pasok din na baka naman nakalimutan nyo mag-like. Like po tayo, like and subscribe po tayo. Salamat. I have upheld the highest standards of integrity, transparency, and dedication. Yes, standard daw. Our Filipino people. For Rudy. Nasagot ko po kanina, buo naman po ang aking suporta sa kanyang desisyon. Sabi ko nga, ang isa naman po ang ating layunin dito, na makabalik sa normal na pamumuhay ang bawat Pilipino. Sinabi niya kanina na tapang at malasakit na gobyerno, dapat noon pa yun eh. Dapat hindi naputol po yun eh. Yung tapang at malasakit na gobyerno, noong panahon ni Pangulong Duterte, dapat pinatuloy po yung tuloy-tuloy dapat po yun. Nakaw at tapang at nakaw nga yun eh. Napakatapang yun para magnakaw. Hindi tapang at malasakit. Tapang at nakaw. Napakamatapang para magnakaw. Impeachment tayo, hindi sa bakit yung impeachment case niya. Will the Senate be fair? Especially may ilang mga sundot kung hindi makalapit si Lisa Sara. So, Dapat po fair. Ihiwalay po natin ang politika sa impeachment. Trabaho po namin yan, mandato po namin yan bilang isang senador. Natitingnan po yung ebidensya, kung meron man. Yun po, ihiwalay po natin yung impeachment sa politika rin. Ma'am, huwag muna natin pag-usapan yung politika po sa ngayon. Trabaho muna tayo. Yun ang kailangan ng Pilipino. Trabaho Ang daw. gusto ng Pilipino, meron sila nakikitang gobyerno na nagtatrabaho para sa mga mahirap nating kababayan. Ang mahalaga po doon, yun ang inaantay ng Pilipino sa ngayon. Tao tayo. Trabaho magnakaw. Importante rito, dapat fair po. Dumaan sa tamang proseso. Hindi naman po ako takot dahil wala naman po akong kasalanan. Agoy! Kaya po ako na Hindi na siya takot kasi meron na siya mga backer. Ha? Biro mo? Ha? Saan ka pa? Yung nagpakulong kay yung kinatatakutan na nagpakulong kay Pastor Apollo Quiboloy at Senyor Aguila ay ngayon ang backer, protector, defender ni Bongo. Saan ka pa? Ha? Lahat ng mga natatakot kay Risa Ontiveros ngayon takot na takot rin arestuhin si Bongo dahil sagot siya ni Risa Ontiveros. Yan. Ha? Kahit si Alice Go takot na takot kay Risa Ontiveros. Ha? So kung protected ka ni Risa Ontiveros, sino pa ang gagalaw sa iyo? Sino mag-aaresto sa iyo? Kaya wala nag-aresto kay Bongo. Takot lahat kay Risa Ontiveros. Yan. Di ba? Galing ha? Galing. So, after what ICC release po, importante rito, dapat fair po. Dumaan sa tamang proseso. Hindi naman po ako takot dahil wala naman po akong kasalanan. Kaya po ako naririto ngayon. Dahil wala po akong kasalanan. Iba po ang... Kaya ako naririto ngayon dahil andyan si Risa Ontiveros, Bam Aquino, Ping Lacson. Kwan pa si Ping Lacson, second highest officer of the Senate. President pro tempore, Senate President pro tempore. And then the Senate President, si Tito Soto, na according to Ping, ay also of the opinion na hindi pwede, na iginigiit na may immunity. Kung may session, may session ngayon. Hanggang March ata ang session nila eh. So hanggang March, safe si Bongo. Kaya namamayagpag na naman, nabuhay after 3 days na absent sa Senate session. Ito po ang aking trabaho. At si Pangulong Duterte naman po, ginawa lang niya lahat noon. Ang lahat, no? Sinugal niya kanyang buhay
para po sa kinabukasan ng ating mga anak na nakakalakad, yung ating mga anak na tahimik at hindi nasasaktan. Kayo po humusga kung ano yung ginawa niya nung 6 na taon na siya po ang Agoy, ang dami namatay. Sinakripisyo po niya ang kanyang buhay para sa kinabukasan ng ating mga anak. Yun po ang kanyang ginawa. So, hindi kayo mga kaman ng Senate, hindi ko kayo absent. Kaya na ako nandito eh. Hindi po ako pinapabsent. Hindi na minority. 2 days absent. Kung hindi pa niya narinig, dinepensahan siya ni Risa Ontiveros, ni Ping Lacson at ni Bam Aquino, hindi pa siya lumantad. O, di ba? Takot rin. Yun lang. Nung nalaman niya na may mga backer na siya, hindi mga minority senator, kundi mga majority senator pa, saka siya lumantad. Kasi safe na. So, at yung sinasabi na patibong lang yung stand nila Sara, andyan na nga, hindi nga inaresto kasi kumpiyansa siya, in session ang Congress until March. Hindi siya arestuhin until March. Yan. So, lumantad na siya. Safe na siya. O yan, di ba? So, yan na ang update sa bagay nito. Hanggang dito muna tayo kasi may mga meetings pa si Bat. Wrapping up na tayo sa meeting sa Alright, salamat Sir Bat. Kahit pa paano, salamat pa din. Ito ka, nakita natin si Bongo. Actually, nakita ko rin kanina ito noon. Nandun si Bongo habang nagsasalita si Rafi Tulfo. Hindi si Erwin Tulfo sa session. Opo, nandun si Bongo. Talaga, at tapang at tao. Pero ako, alam ko mangyayari dyan eh. Palabasin nyo na si Bato. Kasi 3 months na siyang kuhan. Para sabay silang pupunta kay Tatay Diggs. Diba? O, siya. Mag-next subtopic po tayo then. I think meron pa tayong 2 bago tayo matapos. Alright, balik tayo kay Attorney Enzo Recto. Naka-live pa ata si Attorney Claire eh. Okay, countdown. Again, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Salamat po sa Here we go.